Naku, eto mga kaninatex, mukhang matutuluyan ng mawawala yung justice system sa Pilipinas dahil sa mga pinanggagawa ni Rimulya, Boying Rimulya. O eto, panoorin natin. Denial echo ha, pareho sinasabi ng Justice Secretary at ng Senate President. Dapat ibalik muna nila yung ninakaw nila. Teka muna, wala po sa batas yan. Kasi tingin ko sa One Ball University, na pag nag-aral na ng law si Tito Soto. Ang batas pong relevant are three. Okay? Yung sa witness protection at sa immunity. Number one, the earliest law is Presidential Decree 749, the first ever Whistleblowers Act in the Philippines. That was a presidential decree of Marcos Sr. enacted under the lawmaking powers of the President under the 73 Constitution when Amendment 6 was introduced, giving the President lawmaking powers aside from the batasang pambansa. Ang nakalagay po roon, kapag may whistleblower sa yung bribery, direct bribery, indirect bribery, qualified bribery under the revised penal code, 2010, 2009, 2010, 2011, at 211 ng RPC. Yung smuggling at saka tax evasion, yun pong covered ng 749, may immunity. Wala po sa batas na sinasabing mag-restitution ka muna. There is no restitution provision. Doon po sa Rule 119 ng Rules of Court, may requirements din to become. So this is very technical mga kadnatics, so wala tayong maidagdag masyado. Pero mag-aaral tayo ng law. Abangan nyo. State witness. Wala rin pong restitution. Doon po sa Witness Protection Act, wala din pong restitution doon. Bakit ini-insist ng DOJ Secretary at ng Senate President that there should be restitution? Nako. Yung restitution, sasabihin nila, tinatawanan tayo niyan. They will get away with it. No. If you become state witness, you only get immunity from criminal action. Kung mayroon kang ill-gotten wealth, that is subject to another proceeding. Forfeiture. Meron pong way para kunin yung ill-gotten wealth. Bakit sasabihin nila yung lifestyle check? Bakit yung mga contractors ang nila-lifestyle check nyo? And dapat yung mga congressmen at yung mga DPWH engineers, officials. Bakit? Because the presumption under the law that if your wealth is more than your salary, which gives rise to a presumption that the excess is ill-gotten, only applies to public officials. Kaya the lifestyle check, hindi po applicable yon sa private individuals. This is not to say na wag bawiin kung ang mga diskaya, kung sino mang impaktong contractor dyan ay may ill-gotten wealth, may forfeiture proceedings. Pero hindi pwede sinasabi ni Tito Soto na magkaka-accounting, forensic accountant, isoli mo muna bago ka mag-safety test. Wala po. Wala po. Baka si Miss Tapia lang ang nag-lecture sa kanya noon. Hindi po valid yung opinion na yun. Bakit nila dinadagdagan? Ayaw nila magkaroon ng immunity. Bakit ayaw nila magkaroon ng immunity? Kasi ngayon ini-intimidate na nila na huwag nang ituro yung mga congressmen, yung mga senador. How can you get good information from a whistleblower if you do not protect the whistleblower? Tama. Kita niyo lahat ng batas ng immunity. Pinoproteksyonan. Binibigyan ng safe house, binibigyan ng security personnel para hindi matakot. Ito, gustong mag-spill the beans, tinatakot nyo. O ngayon, kinakontempt nyo. Nako, natatandaan ko noon mga kadnatics, madali lang to. Yung whistleblower, state witness ni against De Lima, nako ang nangyari mga kadonatics, nung pagpalit ng liderato, nagtatago na siya. At ang sabi niya doon, at ang sabi niya mga kadonatics na hindi ako pinrotektahan ng NBI, ng DOJ. Pagkatapos nila akong gamitin na idiin si De Lima.
I mean, pagkatapos nila akong pagkatapos nilang sabihin na pagkatapos nila akong sabihan na mali yung mga sinasabi ko about kay Dilima, ngayon pinabayaan na nila ako. Gusto ko nang magsabi ng totoo. Sabi niya mga Kadonatics, gusto na niya nang magsabi ng totoo. Kasi at first kasi sinabi niya na si Dilima ay talagang drug protector. Tapos kinalaunan mga Kadonatics nung nagpalit ng liderado. Nako, parang si Kerwin Espinosa nagpalit ng statement. Ngayon, pagkatapos nun, nakalaya si Dilima, nako, pinabayaan siya. In-interview siya mga Kadonatics, sabi niya, pagsasabi siya ng totoo, alam niyo ba, nawala siya until now, missing siya. Missing. Grabe. Ganito yung kalala yung administration mga Kadonatics. What private person will not be intimidated by these acts? Alam niyo, wala na mangyayari dyan kung ganyan ang Senate President at ang DOJ Secretary. You can write this legislative investigation sa Senado off. Maniwala kayo. I have been a veteran of so many legislative inquiries na wala nangyari kasi ayaw bigyan ng immunity. Ang may mangyayari lang dyan ay kung bibigyan mo ng immunity, otherwise magkakaroon lang ng fall guy dyan. Parang yung Bangladesh bank scam. Ang ginawa nilang fall guy, yung manager ng bangko, yung mga high-ranking bank executives, andyan pa. Nakatira pa sa Forbes Park, still enjoying. Pinagbultala ng 1 billion ang RCBC for all these lapses. Na, that's although it may be a big amount, that's peanuts to a banking institution like RCBC. Lahat yan, yung mga high-ranking officials, nandyan, still making millions, if not billions a year, ang yung manager. Yung fertilizer fund scam, yung mga supplier ang nadimanda. By the way, na-absuelto na yung marami, including my client. Yung mga opisyal ng Department of Agriculture, walang na-demanda ron. Walang na-demanda ng public official. So, ganito po mangyayari dyan. Maniwala kayo. Therefore, dapat po bigyan ng immunity yung lahat ng magbo-blow ng whistle. Yang si Bryce, di ba? Dapat yan binibigyan ng immunity. Anong ginagawa? Alam niyo mga Kadonatics, wait lang. Nung si Marcoleta pa sa Blue Ribbon Committee, gusto niyang gawing state witness itong mga Diskaya para talagang expose niya lahat kakanta mga Kadonatics. Ayun, kumanta nga, pinangalanan lahat mga Kadonatics, ang dami, Romualdez, Zaldico, ang daming congressman na pinangalanan. Nako, pagkatapos nyon, day after mga Kadonatics, pagkatapos ng hearing, pinalitan si Marcoleta, pinalitan yung presidente. Grabe, di ba? Grabe talaga. Hindi ibig sabihin na hindi na pananalagot dahil naging state witness. No. Bigyan lang ng immunity. Grabe talaga mga Kadonatics. Sobra. Tinatakot, ini-intimidate. Paano magsasalita ngayon? Takot yan. Wala na Diba? yan. Write it off. And pag si Remulla ay binraso pa nilang maging ombudsman, you can really say with definiteness na yung sinasabi lang hindi umaandar ang justice system dito sa Pilipinas, baka magkatotoo na po talaga with that kind of ombudsman. So yun lang po ang aming sinasabi rito. Plus, sana wag mag-focus sa flood control. Kasi, etong si Nasoto, parang holier than thou. Bakit hindi nila tingnan yung biglang lumobong presyo ng new Senate building sa BGC under the leadership of Tito Soto? But ayaw lang tingnan yung 10.9 billion project ng City Hall under Vico Soto. They're painting themselves as saints here. Tignan natin, ano ba yung nangyari doon sa building doon? Sa yung bagong City Hall, yung may gilibang parking lot. Exempted ba yun sa inquiry on corruption dahil pamangkin ng Senate President? So, all of these things have to be taken into account kung gaano kaseryoso. Context lang mga Kadonatics, yung bagong City Hall ng Pasig City na ipinatayo o ipapatayo, nagsimulan na kasi mga Kadonatics, ni Vico Soto
nagkakahalaga yun ng 9 billion pesos. 9 billion. Transparency and accountability daw, sabi ni Vico Soto. Kaya minsan mga kadonatics, ayaw ko nang maniwala kay Vico Soto sa kanyang mga pinagsasabi. Bakit? Noon, tahimik na tahimik yan. Nung first and second term niya as a mayor sa Pasig City, naku, tahimik yan mga kadonatics, na hindi nga magpa-interview. Ngayon, last term niya, hindi niya makakatakbo kasi ng pagka-mayor. Next term mga kadonatics, ngayon, biglang kumanta at biglang nagsisigawan. Shall I say? Kasi mga kadonatics, nagpapabida ngayon dahil tatakbo ng isang national position. For sure, for next year. For next 3 years. Grabe talaga mga kadonatics. And the fact, ay pamangkin ito ni Tito Soto na alam naman natin ng puppet ni BBM. Di ba? May mga kuha pang kasama niya si Romualdez, mga kadonatics, si Vico Soto, na happy pa yung dating niya doon. Di ba? Pinuntahan pa siya ni Trillanes sa kanyang office. Kasama niya si Leni Robredo pa. Huwag tayo magpalinlang mga kadonatics. Sabi nga sa Biblia, there are wolves in sheep clothing, mga kadonatics. Ang Senate, kung ayaw nilang bigyan ng immunity, ay alam na natin, they're protecting people, they're preventing people from giving good and true information. So yun lang po ang gusto namin ipakita sa inyo. This should be a cause for outrage. At kami naman po, kay makinig, kay hindi, kay yung ibang mga compromise na media natin na hindi i-report o hindi, we will have to keep talking. Because eternal vigilance is the price of freedom and democracy. Maraming salamat po. Eternal vigilance is the price of freedom and democracy. Wow, that was cool. Well, anyway mga kadonatics, what do you think? Mawawala na kaya yung justice system sa Pilipinas? Kasi actually, para sa akin lang talaga, wala na. By the time na kinidnap nila si Tatay Digong to the Hague, mga kadonatics, yung justice system that time was already gone. Patay na. Bakit mo isasalang sa korte ang isang Filipino citizen na may korte tayo sa Pilipinas? And it's working. Di ba? Yan mga kadonatics. Talagang patay na. Dahil sa pamumuno ni BBM. Ay nako, nakakagalit talaga, promise. Anyway mga kadonatics, comment down below on your opinion. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Babasahin natin yan, and don't forget to subscribe and like this video mga kadonatics. God bless you. Ingat palagi please. Bye.